Steve Daisan. Steve. Igan ngayong araw nga yung huling pagdinig sa kasong drug trafficking ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson dito sa One-Side District Court sa Hong Kong. Alas 9:30 iyan nakatapang magsimula yung pagdinig. Kahapon, tinapos na yung cross-examination ng depensa kay Dr. Lam Ming, yung psychiatrist at addiction specialist na ipremisinta ng prosecution. Kahapon iyan, sinikap ng buwagi ng abogado ni Singson yung naunang testimonya ng espesyalista na di umano panipaniwalang kaya ng kongresistang ubusin ng nakumpiskang mahigit 6 na gram cocaine sa airport Julio noong nakarang taon. Sa testimonya kay Singson iyan, para sa personal na gamit lamang ninakuha cocaine sa kanya, taliwas sa ikinikit ng prosekusyon na drug trafficking ang di mo na ipakay ng kongresista. Dito sa Hong Kong iyan, habang buhay na pagkakakulong yung pinakamabigat na parusa sa drug trafficking. Sa panayam natin kay Congressman Singson kahapon igan, maging siya ay naiinip na raw na malaman yung sentence na ipapataw ng hukom. Magpipitong buwan na raw kasi siyang narito sa Hong Kong at araw-araw nga igan ay kailangan siyang mag-report sa pulisya bilang bahagi ng kondisyon ng kanyang bail o piyansa. Liban pa raw dyan igan yung emosyonal na bagaheng dala-dala niya at ng kanyang mga kaanak. Kahapon namataan natin yung inang si Evelyn, wala yung kasintahan niyang si Lovie Po. Pero labis-labis na yung pasasalamat niya sa actress at sa kabila nung dami ng projects na inatupag at hindi siya nakakaligtaan at paminsan-minsan binibisita siya dito sa Hong Kong. Samantala igan, kumpiyansa nga itong si Congressman Singson sa patas na pag-iisip. Nakaabangan na lamang ngayong araw yung panghuling pananalita ng prosekusyon at panig ng depensa. Ika nga yung final word bago wakasan yung pagdinig kung pwedeng maglabas agad-agad ng katulong hukom mamaya o di kaya i-anunsyo lamang sa igan yung eksaktong petsa kung kailan babasahin yung sentensya. May mensahe rin itong si Congressman Singson dun sa kanyang mga kasamahan sa kasa. Mas sumagi raw sa isip na yung pagbibitin sa pwesto, sana ay mabigyan pa muna siya ng pagkakataong tapusin yung pinakarap ng kaso dito sa Hong Kong at saka na lamang daw niya at upagin yung iwang problema sa kamera. Pati naman daw niya yung kahiyang dinala niya sa institusyon, no? Pero gusto niya rin daw magpaliwanag at personal na humingi ng dispensa di lamang din sa kanyang kapwa mambabatas na gusto siyang patalsikin, kundi lalo tigita sa kanyang mga constituents sa Ilocos Sur. Yun muna ang latest mula pa rin dito sa Hong Kong. Balik sa igan. Maraming salamat Steve Daisan na ugulat po mula sa Hong Kong. Anim na pong pamilya sa E. Rodriguez sa Cubao, Quezon City nawalan ng tirahan dahil po sa sunog. Isang lalaki naman na nagtangkang pagnakawan ng mga nasunugan, kinuyog ng taong bayan. Ang report mula kay Dante Perelio. Pasado alas 9 kagabi nang sumiklab ang sunog sa Montreal Street, Barangay E. Rodriguez, Cubao, Quezon City. Ayon sa BFP, sa isang 2-story residential building raw nagsimula ang apoy. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang bahay. Agad namang binantayan ng mga bumbero ang gasolinahang ito na halos katabi lamang ng mga nasusunog na bahay upang hindi ito madamay. Mabilis po nating na-shut off yan, kaya medyo okay yan. Hindi apektado po. Kinuyog naman ang taong bayan ng hindi pa nakikilalang lalaking ito dahil umano sa tangkang pagnanakaw sa kasagsagan ng sunog. Nasunugan ng tao, dapat wag na nakawin. Tulungan na lang. Tinatayang nasa 30 bahay ang nasunog, habang 60 pamilya ang naapektuhan. Umabot pa sa ika-4 na alarma ang sunog bago na ideklarang kontrolado pasado alas 10 kagabi. Sugatan naman ang 16 na taong gulang na si Diane Encarnado at 35 taong gulang na si Benito Marcos. Mabilis naman po yung first responding unit natin. And then, yun na, nakapag-scatter po sila. So, na-confine kagad yung fire natin dito sa area. Patuloy pang inaalam ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Problema sa linya ng kuryente ang tinitingnang sanhi ng sunog. Ito ang unang balita mula sa Quezon City. Dante Perelio, reporting. Philippine Ascals magsasanay sa Baguio bilang paghanda sa qualifying match laban sa Mongolia. Patitibayin daw ng high altitude training ang kanilang resistensya lalo pat malamig sa Mongolia kung saan gagawin ang laro. Narito ang report ni James Velasquez. It's Ascal Mania saan man sila magpunta. Papuri para sa kuponang ibinandera watawat ng Pilipinas sa nakaraang Suzuki Cup at AFC qualifying match. Kaya naman naglaan ng panahon ng Ascals para sa isang autograph signing session sa isang mall sa Maynila. Laro ng magkapatid na James at Phil Young-husband. Team captain at center midfielder Ali Borromeo. Right back Anton Del Rosario. Striker Ian Araneta.
At ang panibagong paborito ng mga Pinoy, ang left wing na si Chiefy Caligdong ng Philippine Air Force na nagpadagundong sa Panahad Stadium sa Bacolod matapos maka-score ng pambihirang goal kontra sa Mongolia. Thank you for your support. I hope it continues and the players were really excited. I think everyone's in high spirits, everyone's morale's pretty high. We're all excited to play against Mongolia. Sa linggo, aakyat ng Baguio City ang koponan para simulan ng high-altitude training. Di kasi biro ang nanuno at butong lamig sa Mongolia, kung saan gaganapin ang susunod nilang qualifying match. Patitibayin daw ng high-altitude training ang kanilang resistensya at palalakasin sila sa takbuhan na kailangan sa agresibong opensa ni Coach Hans Weiss at susi sa solido nilang depensa. Mag-a-adjust talaga kasi una, sanay tayo sa mainit. So, yung klima sa Mongolia is -8. Pressing pa rin kami, press kami. Tapos sa press, wag namin sila titigilang 90 minutes. Tapos sana wag malasin para makadami ng score. At gaya ng kanilang ipinamala sa unang laban kontra Mongolia, team play at tiwala sa isa't isa ang kanila raw magiging susi sa mga darating panlaban. It's a team game, but the fact I was man-marked, it meant someone else was free. The coach just told me to relax, and in the end it paid off because I got the goal at the end. Para sa unang balita, James Velasquez reporting.